Welcome po sa Parents Orientation for the Distance Learning Delivery Modalities. Pag sinabi po natin modalities, ito po yung style. Learning Delivery Style o Learning Delivery Technique. Ngayon po, para malaman po natin ang lahat-lahat ng yan, makinig lang po tayo sa ating discussion. What are the learning delivery modalities that you and your child can choose from? Ano-ano po ba ang learning delivery modalities o learning delivery style or learning delivery technique na pwede mong piliin at pwede ring piliin ng iyong anak? Unahin natin ang face-to-face learning. Susunod, ang distance learning. Pag sinabi po natin distance learning, may iba't ibang klase po ang distance learning. Una ang modular distance learning o kaya MDL, online distance learning o kaya OLD, TV, video, radio-based instruction o kaya TV, video, RBI, o ang blended distance learning o kaya ay BDL. At ang susunod po ay home schooling. Sa pagpili po ng learning delivery, kailangan po kilala natin ang ating mga anak. Ano po ba ang nababagay sa kanila? Hindi ibig sabihin itong naisip mo, yan na kagad. Pero isipin po natin ano ang bagay sa kanila para mas matuto. Anong mas magandang para mas mabilis silang matuto. Kaya, i-discuss po natin yan isa-isa para malaman po natin ano yung mga modalities na bagay sa iyong anak. Kaya makinig po ng mabuti. Pag-uusapan po natin lahat-lahat ng yan. At pagkatapos po natin madiscuss ng lahat-lahat ng yan, ngayon po, pag-isipan nyo, ano po ba ang magandang gamitin na learning delivery modalities o learning style o learning technique na para sa inyong anak. Ang una pong modality o style o technique na pag-uusapan po natin ay ang face-to-face learning. Sabi nga po nila, ang face-to-face learning ay traditional na nating ginagawa. Ito yung mga normal na ginagawa sa eskwelahan. Diba? Yan yung estudyante na sa loob ng classroom at ang nasa harapan ay ang guro. Kung may katanungan man ang estudyante, agad na nasasagot ng guro ang mga tanong na iyon. Ang face-to-face sa ngayon ay on hold o hindi pa pwedeng gamitin. Hindi pa siya pwedeng gamitin hanggat walang utos ang Department of Health, ang IATF, at ang Office ng Presidente na safe na mag face-to-face. Pero hanggat wala pang utos na mag face-to-face, hindi pa po siya pwedeng gamitin. Kung may utos man na pwede na mag face-to-face, susundin pa din po natin kung ano yung guideline sa face-to-face. Inuulit ko po hindi pa siya pwede sa ngayon. Kaya yung ibang natitirang modalities na lang po ang pwede nating pagpilian. Maski sabihin po natin maganda ang face-to-face, mas matututo ang mga bata sa face-to-face. Kung madaling masagot yung mga tanong ng mga bata sa face-to-face, ang problema po ay hindi pa siya pwedeng gamitin sa ngayon. Kung pwede na pong gamitin, magsasabi lang po
ang mga ahensya ng gobyerno na ligtas na po ang face-to-face at pwedeng gamitin. Pero sa ngayon po, hindi pa pwede tayo mag face-to-face. Kaya ang gagawin po natin, pipili po tayo sa ibang modalities o sa ibang technique na bagay sa ating mga anak. Kaya makinig po tayo sa susunod na modalities. Ang susunod po nating learning modality ay ang distance learning. Ang distance learning po ay ginagawa sa ating mga bahay o sa lugar kung saan komportable ang mga bata mag-aral. Ang distance learning po ay pwedeng modular o tinatawag na printed module. Pwede po siyang online, pwede po siya sa TV, at pwede din po sa radyo. Pwede din po siya combination ng modular at online. Combination ng online at ng TV at radyo. Pwede din po siyang combination ng modular, TV at radyo, at kung ano-ano pang combination na sa tingin nating maganda sa mga bata. Tandaan po natin sa pagpili, dapat piliin po natin yung sa tingin natin na maganda sa mga bata, yung nababagay. Kasi sabihin natin, gusto natin ng radyo, ayaw naman ng bata. Gusto natin ng TV, ayaw naman ng mga bata. Gusto natin ng online, ayaw naman ng mga bata. Gusto ng printed, ayaw naman ng mga bata. Kaya bago tayo mag-decide kung anong modality ang bagay sa mga bata, dapat alamin natin ano ba ang gusto ng bata na ito. Saan ba siya mas matututo? Sa printed module ba? Sa online? Sa TV? O sa radyo? Pag-isipan po natin at tanungin ang ating mga anak kung ano yung bagay sa kanila at saan mas komportable sila na gamitin upang madaling matuto ang mga bata. Sa distance learning po, i-discuss natin isa-isa ano ba yung printed module, ano ba yung online, ano ba yung TV at radio, at ano ba yung blended. Diba? Pag-uusapan po natin yan. Kaya makinig po tayo sa susunod na discussion. Ano po ba ang different distance learning modalities? Yan ang laman sa isipan ng karamihan ng magulang. Ano ba ang magandang piliin para sa mga bata? Para po mas matutunan natin yan at mas may alam po tayo sa iba't ibang uri ng distance learning modalities, i-discuss po natin kung ano-ano po iyon. Una ay ang modular distance learning o MDL. Susunod ay online distance learning or ODL. Sunod ay TV, video, radio based instruction or TV video RDI. At ang susunod po ay ang blended distance learning or BDL. I-discuss po natin isa-isa ang different distance learning modalities. Kaya makinig po tayo para malaman po natin ano yung nababagay para sa estudyante na ito. Ano ang nababagay para sa mga anak nyo. Diba? Para alam po natin ano yung tama nating modalities, anong tamang style, anong tamang technique ang pipiliin natin. Kaya makinig po tayo sa mga susunod pa na lesson. Ang una pong distance learning modalities na pag-uusapan po natin ay ang modular distance learning o tinatawag na MDL. Ang modular distance learning po ay nahati sa dalawa, digital
modular distance learning at ang printed modular distance learning. Ang digital modular distance learning po, teacher and student should have the following access to digital device such as laptop, computer, smartphone. Kaya po kailangan ng laptop, computer, at smartphone na digital device na yan kasi po ang module po ay digital o yung tinatawag nilang soft copy. Diba? Makukuha po ang module na to online at offline. Optional po ang internet hindi po kailangan may internet. Kasi kung walang internet, pwede pong humingi sa teacher o kasama niya sa ibibigay. Kung online naman po, kung may internet, mas maganda. Kasi pwede po siyang i-download sa mga iba't ibang uri na platform. Pwede po siyang i-download sa Facebook ng teacher, sa Facebook ng school. Pwede po siyang gumamit ng Google Drive online o gumamit ng iba't ibang uri ng platform. Kung wala naman pong digital device, huwag pong piliting bumili kung wala naman po, sayang. Kasi meron naman po tayong printed module. Pag sinabing printed module, hindi na po kailangan ng digital device po dito. Kasi teacher and student do not need any digital device for this modality. Bakit po hindi na kailangan ng digital device? Kasi nga po, ang printed module ay printed na po yan siya. Printed na po siya sa papel. At doon po, babasahin ng mga bata ang kanyang mga aralin. Doon na din po sasagot ang mga bata ng mga tanong at para mas matuto. Kung may katanungan po, pwede naman pong kontakin ng teacher o ang guro sa pamamagitan ng text message o sa pamamagitan ng tawag. Or pwede pong mag-iwan ng mga katanungan sa module. Kasi may page naman po ang module na pwede ka mag-leave ng comment o ng iyong mga question o yung mga hindi naintindihan para ang teacher o ang guro sa susunod na module ilalagay niya doon yung mga katanungan mo. Kaya po yung iba sabi na kailangan daw magastos daw education ngayon, pero hindi naman po siya magastos kung pipili lang po tayo ng tamang modalities para sa mga bata. Diyan pa lang po tayo sa modular distance learning. Diyan pa lang po tayo sa digital at printed. May mga iba pa po na pwede nating subukan. Baka mas effective sa mga bata ito. Makinig po sa susunod na modalities. Ang susunod po ay ang online distance learning o ODL. Ang online distance learning po ay nahati sa dalawa. Meron pong synchronous learning at asynchronous learning. Ngayon po, baka isipin nyo ano ba ang pinagkaiba ng dalawa. Ang synchronous po, real-time live interaction. Ibig sabihin po, nangyayari po. Habang pinapanood nyo po siya, nangyayari po siya talaga. Kumbaga ba, para siyang face-to-face, ang pinagkaiba lang, gumamit lang ng online platform. Katulad ng Zoom, katulad ng Google Meet, at katulad ng Facebook Live. Dahil nga po siya ay real-time o live, pwede po tayong magbigay ng instant message at pwede din po siya mag-reply kagad. Yun po ang kaganda ng synchronous learning.
Kumbaga ba, parang siyang face-to-face. Kung may tanong, pwedeng matanong kagad at pwedeng masagot kagad ang katanungan mo. Katulad sinasabi ko, parang face-to-face. Ang pinagkaiba lang, gumagamit siya ng online platform. Kaya safe siya kasi nakikita mo siya sa screen. Siyempre, pag sinabing online, distance learning tapos synchronous learning, kailangan may internet connection. Kung sinabi ng teacher, ganitong oras siya magtuturo, kailangan sa oras na yun, okay ang internet connection mo, okay ang kuryente mo, baka mamaya brown out at hindi ka makapag-online. Diba? Kaya kailangan pag synchronous, walang problema ka sa device, walang problema sa internet, walang problema sa kuryente. Yun ang tinatawag na synchronous. Pero syempre, kung hindi mo naman kaya ang synchronous, nagkakaproblema ka sa device o sa ibang bagay, pwede man yung asynchronous learning. Pag sinabing asynchronous learning, ito yung no real-time interaction, flexible time frame. Diba? Kumbaga ba ito, parang naka-record na lang, parang YouTube, di ba? Kung sa panood mo yung YouTube, alam mo po yung YouTube, parang ni-record na lang ng teacher at doon ka na lang po makikinig sa flexible time mo, kung anong oras ka available. Sabi natin ang kuryente sa inyo sa gabi lang, pwede ka manood sa gabi lang. Kung brownout man ngayon, pwede ka makinig kung magka-kuryente na. Kung wala ka pang pambili ng load sa internet mo, pwede ka makinig kung may load ka. Kaya pag sinabing online, pwedeng synchronous at pwedeng asynchronous. Kaya pipili po tayo, pag online ba, ano ba mas mag-asynchronous o asynchronous? Pipiliin po natin yan. Kung gusto natin real time, gusto natin masagot kaagad ang ating mga katanungan, excited tayo na masagot ang mga tanong kasi humuhulo sa ating isipan, mag-synchronous. Pero kung sa atin marami akong trabaho o ang kuryente sa amin sa gabi lang o ang supply ng kuryente sa amin patay-sindi o aantayin ko pang dumating ang allowance ko ngayong araw kasi araw-araw ako pinapadala ng allowance at i-load ko, mag-asynchronous. Diba? Pwede po yan. Depende po sa atin. Sa tingin natin, ano po ba ang maganda sa atin? Ano po ba ang maganda sa mga bata? Anong resources ba meron tayo? Piliin lang po natin kung synchronous o asynchronous. Yan po yung sa online distance learning. Ayun po, susunod po yung susunod na modalities naman po. Distance learning modalities. Makinig po tayo. Baka sa tingin natin, mas bagay pala to sa inyo o mas bagay sa mga estudyante ninyo. Ang susunod po natin na distance learning modalities ay ang television radio-based instruction o tinatawag na TVRBI. Ang TVRBI po ay parang online learning din po. Kaya lang, imbis na internet o device ang gagamitin at gadgets, gagamit po ng TV at radyo. Kaya lang, ang TVRBI ay available lamang po sa mga lugar na merong television network at radio station na dedicated para magbigay ng programa ng DepEd. Ibig sabihin po, hindi po lahat ng lugar ay merong TVRBI. Kaya alamin po natin kung anong mga lugar available
ang TVRBI. Kung wala po sa lugar natin, hindi po natin sila magagamit. Baka mamaya lumipat-lipat yan ng channel at hindi mo pa rin makita ang TV program na para sa DepEd. O naglipat-lipat yan ng frequency pero hindi mo pa rin makita ang frequency na para sa DepEd. Ulitin ko po, available lang po ito para sa mga mayroong television network at radio station na dedicated para mag-deliver ng program ng DepEd. Television at radio ay hawig po siya sa mga educational programs ng ibang istasyon. Kaya lang, ang pinagkaiba lang po nila, ito po ay mga subject ng bata sa DepEd. Di ba? Ito po, yung mga matututunan nyo sa module, dito nyo din po matututunan sa TV at sa radyo. Kasi po, naka-base po siya sa mga dapat matutunan ng mga bata sa eskwelahan. Meron din po siya mga activity at iba pang mga kailangan para matuto ang mga bata. Ang oras po ng TVRBI ay depende sa schedule na sabi mo, ay gusto ko sa ganitong grade ang anak ko, gusto ko makinig siya sa umaga, hindi po pwede kasi may mga nakalaan pong oras kung anong grade, ganitong oras, ganitong grade, ganitong oras, ganitong grade, ganitong grade at ganitong subject. Kaya po pila-pila din. By schedule din po yan sa TV at radio. Uulitin ko po, available lang po ang TV RBI sa ibang lugar na merong serbisyo ang DepEd TV at radio. Kaya po kung hindi siya available, meron naman pong ibang modalities tayong pwedeng pagpilian. Para po malaman kung available po ba ito sa inyong lugar, pwede po magtanong sa pinakamalapit na eskwelahan sa inyong lugar. At tandaan po, ang TV at radio ay available lang sa mga lugar na nasasakupan. Hindi po lahat meron po nito. Ang sunod na pag-uusapan po natin ay ang blended distance learning. Tandaan po natin yung mga legend na ito. MDL, modular distance learning. ODL, online distance learning. PMDL, printed modular distance learning. DMDL, digital modular distance learning. Ang blended learning po, o ang tinatawag na blended distance learning, ay ang pinagsamang learning modalities para mas matuto ang mga bata. Katulad po nito, ODL at PMDL. Ibig sabihin, online distance learning, dagdagan pa ng printed modular distance learning, diba? Mas matututo sila. Habang nakikinig sa online, ay pwede ding reviewin yung nasa module. Diba? Kasi nga sabi nga nila, pwede ka matuto sa pagbabasa, pwede ka rin matuto sa pakikinig. Pag pinagsama mo pa yun, mas mataas yung matututunan ng estudyante. Ang susunod ay ang ODL at DMDL o online distance learning at digital modular distance learning. Ibig sabihin, ang mga estudyante ay nag-aaral na online
at nag-aaral pa gamit ang digital o yung tinatawag na soft copy. Pwede siyang gumamit ng dalawang device. Kaya ako sinabing pwedeng gumamit kasi pwede siyang yung isang device gamitin niya sa online distance learning at yung isang device para sa digital modular distance learning. Pero pwede naman isang device lang para after ng online, pwede na siya mag-digital o after ng digital, pwede siya mag-online. Ang susunod ay ODL TV video. Ibig sabihin, yung online distance learning niya, sinabahan pa ng TV video, SLM based, Self Learning Module based. Mas matututo siya kasi natuto na siya online, meron pa siyang natutunan din sa video. O, ODL and TV video, Math, Map, and others. Ibig sabihin, yung online niya, samahan pa ng TV video, tapos yung TV video ay based sa most essential learning competency. Mas matututo yung bata kasi dalawa. Ang susunod ay MDL at TV video. SLM based o self-learning module. TV video yan. Ang MDL, modular distance learning, na may module na siya, nakikinig pa siya ng video. Susunod ay MDL and TV video MELT is the most essential learning competency po siya, yung video niya. Ibig sabihin, ang kagandahan po kasi ng blended, diba? Mas maganda ito at mas madaling matutunan ng mga bata kasi marami silang pwedeng kunan ng information. Pero syempre, hindi ko naman sinasabing hindi maganda yung iba. Maganda din po yan. Kasi, katulad na sinabi ko nung una, depende po yan kung saan mas natututo ang bata. Kasi, pwede siyang matuto sa modular, pwede siyang matuto online, pwede siyang matuto sa printed, at pwede siyang matuto digital. Pwede din sa radio, at pwede din sa TV. Kasi, bawat bata po may iba't ibang paraan para matuto. Kaya bilang magulang o bilang guardian, alamin po natin ano ba bagay sa estudyante nyo. Ano bang bagay na learning modalities ang para sa kanya. Meron pa pong isa ha? Meron pa pong isang learning modalities tayong pag-uusapan. Ang sunod na pag-uusapan po natin ay ang homeschooling. Hindi po lahat ng eskwelahan ay nag-o-offer ng homeschooling. May mga eskwelahan po na hindi po kayang mag-offer ng homeschooling. Kung gusto po natin malaman kung ang eskwelahan po natin ay nag-o-offer ng homeschooling, pwede po natin tanungin. Ang homeschooling po require ang mga bata na mag-enroll doon. Basta ang homeschooling nyo dapat recognize homeschool provider ng gobyerno o ng private sector. Tapos pangalawa, ang homeschooling po ay nangyayari sa bahay o sa napag-usapang lugar o sa inilaan na lugar para sa homeschooling. Ang homeschooling po, ang facilitator po niyan, ang parent, kung hindi ang parent, ang guardian, o ang hired tutor. Basta po, ma-meet yung requirements na hinahanap ng homeschool implementer. Lahat po ng kailangang materials o lahat ng kailangan niya, gadget man, o ano pang kailangan sa pag-aaral, dapat maibigay sa bata kasi yan ang mga requirements.
Kaya pag-isipan po natin kung nababagay po ba ito sa ating mga estudyante o sa inyong mga anak, ang homeschooling. Paalala ko lang po, hindi po lahat ng eskwelahan ay nag-o-offer ng homeschooling. Piling eskwelahan lang po ang may homeschooling. Dahil po napag-aralan na natin ang ibang uri ng learning delivery modalities, ngayon po, pwede na tayong pumili kung anong learning modalities ang gusto mo, ang gusto ng anak mo, para matuto sa ngayong pasukan. Face-to-face ba? Distance learning na modular? Online? TV, video, radio? Blended? Or home schooling? Pumili po kayo kung ano sa tingin nyo ang nababagay sa anak nyo at sa tingin nyo mag-i-enjoy siya. Kung meron po kayong katanungan, pwede po kayong mag-iwan ng comment at suggestion. Maraming salamat po. God bless po always.